Panginoon, sa umagang ito muli po ako ang inyong lingkod si Ara Adesas, na kung saan nasa labas po ako ngayon, pero meron tayong pagbubulay-bulayan sa Acts chapter 14, Paul and Barnabas and Iconium. But before that, praise the Lord for His goodness to us this day. Purihin ka o Diyos sa umagang ito, na kung saan ay muli kami ay iyong ginising, binigyan ng pagpapala sa pamamagitan ng buhay na ito. Salamat po Diyos sa pagbabasa ng iyong banal na aklat na ito ay maipahayag ng naaayon sa iyong kalooban. Pagpalain niyo po ang lahat ng mga makakapakinig ng iyong salita. Hallelujah. In Jesus' mighty name we pray. Amen. So dito po ay ito yung pagmimisyon ni Paul kasama po si Barnabas sa Iconium, isang lugar ito na kung saan ay iniikot nila, 'di ba, na kung maraming Jews, maraming Greeks na yung mga Hudyo na mga naniniwala or na nananampalataya doon. Pero merong mga ibang Jews na kung saan ay nagiging lason o binibigyan nila ng maling katuruan din yung mga ibang tao doon na sa ibang paniniwala, 'di ba? At meron lang po ako ditong pagtutunan ng pansin, yun sa verse 21 to 23, na kung saan Paul and Barnabas return to Antioch of Syria. So nandun na sila sa Syria, sa Antioch na tinatawag din, 'di ba? Na kung saan after the preaching of good news and there being making many disciples, Paul and Barnabas returned to Lystra, Iconium, and Antioch of Pisidia, where they strengthened the believers. Ito yung sabi niya rito, they were strengthened the believers. They encouraged them to continue in the faith, reminding them that we must suffer many hardships to enter the kingdom of God. Ito yung pinakaano sa atin ng Panginoon, na sa pagmimisyon hindi po madali yan. Sa pagpapahayag ng salita ng Panginoon, hindi po madali yan. Marami po tayong ma-encounter dyan. At nakita po natin ito sa pamamagitan ng mga apostle, especially si Paul, na kung saan siya ay si persecutor before, but siya sa mga mananampalataya. And then, kahit na nga ganun, siya ay isang matalinong tao, siya ay biyasa sa kautusan, pero nakaranas din po siya ng persecution. And nung siya na ay naging mananampalataya at tagapagpahayag na siya ng Panginoon. At binigyan niya po ng dito yung patungkol sa mga dinaranas ng mga mananampalataya o mga Kristiyano. So hindi po lingid sa atin kung ano man nangyayari sa atin, pero yung sinasabi rito sa atin ng sa pamamagitan ni Paul, 'di ba, na in-encourage niya ang mga tao, na napaka halagang reminder po ito sa atin. Sabi niya rito, reminding them that we must suffer many hardships to enter the kingdom of God. So hindi po madali ang pumasok sa kaharian ng Panginoon, sa kaluwalhatian, di po ba? Na kung saan tayong mga believer, kaya nga dalawang pintuan lang yan ang makipot at malapad na daan. Pero yun nga po, na kung saan mas marami ang pumipili ng malapad na daan kaysa dun sa makipot na daan, na siyang kumbaga 'di ba, nandun yung hardship, nandun yung mahirap dun sa pintuan. Pero ano nga ba yung natin dito? Bakit kailangan na mas mahirap yung daanan natin? So ikaw na isang tao, hindi ka magiging successful sa buhay mo, hindi ka makakapasa sa bar exam, 'di ba? Na kung hindi mo pinaghihirapan 'yan, maliban na lang doon sa hindi na hindi nagiging matapat sa kanila. Pero eto nga, ang hindi natin pwedeng i-cheat yung kaligtasan. Hindi natin pwedeng gawin yon na ginagawa natin dito sa mundong ito. Instead, lahat ng yan pinaghihirapan po natin. Kailangan nating paghirapan. At yan po ang makikita rin po natin yan sa kung saan ang Panginoong Hesus man ay dumanas ng paghihirap sa krus ng Kalbaryo upang tayo po ay tubusin sa ating mga kasalanan. So hindi po madali ang pinagdadaanan. Kaya po expect na po natin yan, na sa ating pagiging Kristiyano, tayo po talaga ay dadanas ng mga kapighatian. And that sufferings and pain, binibigay yan sa atin ng Panginoon upang tayo ay patatagin, hindi po tayo ay pahinain, po ba? So
anong mensahe sa atin yan? Okay lang yun na, na dumanas tayo noon, enjoy lang natin yun. Bakit po? Bakit okay lang? 'Di ba? Kasi po meron tayong Lord na makapangyarihan sa lahat. Meron tayong Jesus na nagpakasakit sa atin. And yet, kapatid, ikaw ganyan nararanasan mo. Hindi ganyan lang sis eh. Diba? Stage 4 cancer yung ako, breast cancer. Hindi yun lang. Well, kapatid, wala bang hindi kayang gawin? Meron bang hindi kayang gawin ng Panginoon? Diba? So, nothing impossible there. And, know your purpose. Know your purpose. Don't complain. Just ask God. Maglambing ka sa Panginoon. Ano nga ba itong, Lord, ano bang purpose mo? Why I'm suffer in this situation? Bakit ako na nagsasuffer sa ganitong pain? Diba? Bakit ako nandito sa mahirap na sitwasyon na to? Alam niyo po, kapatid, kapag ikaw ay nagbabasa ng salita ng Panginoon, all that question you had in your mind, sasagutin po yan ng Bible. Because the Word is living and active. Diba po? Ang Diyos natin ay buhay. Huwag po natin kausapin yung mga taong hindi natin alam na mas mabigat pa pala sa atin ang problema. And yet, ikaw man ay magkakaroon ng, sasama lang ang loob mo eh. Diba po? Kasi nga, hindi, parang, minsan hindi na-meet yung gusto mong makita sa kanila, hindi rin na-meet yung, na, kumbaga, kailangan mo na sa kanila. Hindi nila kayang i-meet yun, di ba? Yung needs mo, hindi nila kaya. Pero ang Panginoon kaya niya yan. Kaya, purihin po ang Panginoon sa umagang ito. Salamat po sa maikling mensahe na ito. Pero napaka halaga nito para sa atin bilang mananampalataya. Ito ay pagpapaalala sa atin sa tuwing tayo ay makakaranas ng hindi magagandang pangyayari sa buhay natin, sitwasyon man yan o ano man yan. Ito yung mag-encourage sa atin. Purihin ang Panginoon po. Maraming salamat sa inyong lahat at pagpalain po kayo ng makapangyarihan Diyos. In Jesus' mighty name, Amen.